Hindi pa rin ba nagigising ang nobyo mo, Christine? Tanong ni Carol, ang isa sa mga kapitbahay ni Christine mula pagkabata. Hindi pa rin eh. Wala naman kasi tayong doktor dito sa baryo. Malayo din ang lugar natin sa syudad. Wala rin akong pera. Panggamot kay Jess. Kaya hindi ko siya madadala sa mga magagarang ospital. Kung meron lang akong yaman, ako na mismo tatawag ng doktor na tumingin sa kanya dito. Malungkot na saad ni Christine. Nako, ba't pa kasi nangyari ang bagay na yun, Christine? Alam mo namang talamak sa baryo natin ang aksidente. Lalo na dahil maraming lasinggero. Dapat pinagsabihan mo si Jess na huwag umalis kapag gabi. Para hindi nangyari sa kanya ang bagay na ito. Dapat kasi matino ka ning nobya, Christine eh. Dahil kung maayos ka lang, panigurado namang susunod sa iyo si Jess. Tura ni Carol na ikinayuko ni Christine. Hoy! Anong pinagsasabi mo sa ate ko ah? At saka ano hindi matino sa ate Christine? Matino ang ate ko, Carol. Sadyang pasaway lang si Jess na yan. Hindi naman kasalanan ni ate kung hindi nakinig yang si Jess eh. Palaging pinagsasabihan ni ate Christine yan na huwag umalis kapag gabi at huwag maglalasing. Pero matigas ang bungo niyang hayop na yan. Saka sino ka ba para mangialam sa relasyon ng iba? Hindi ka kasali sa pagdedesisyon nila sa buhay, okay? Kaya ako sa'yo, humanap ka na sa sarili mong nobyo. Alam mo ba? Nainis na ako sa'yo. At akala mo hindi namin alam na gusto mong sulutin si Jess mula kay ate, ha? Taas kilay na tanong ni Inday, ito ang matalik na kaibigan ni Christine. Ate lang ang tawag niya kay Christine dahil mas matanda si Christine sa kanya. Tama na, Inday. Hayaan mo na. Anong hayaan? Ikaw talaga, Ate Christine. Kaya hanggang ngayon ay may umaaligid na mga aswang dyan sa nobyo mo dahil hinahayaan mo naman. At saka nakakabwisit din yung nobyo mo, ah. Hinahayaan niya silang umaligid sa kanya. Kung matinong lalaki din naman niya si Jess, dapat hindi hinahayaan niya na dumikit sa kanya yung mga ipis na yan. Nakakainis. Maktol ni Inday at pinuto lang ibang sasabihin ni Christine na napabuntong hininga na lang. Muling hinarap ni Inday si Carol at inirapan. Akala mo, ang ganda mo ano? Akala mo matino ka? Gusto mo sigurong sabihin kay Ate Christine na kung ikaw lang ang kasama ni Jess, hindi mangyayari sa kanya yon. Pues nagkakamali ka dyan. Kahit sino pang babae ang idikit sa gonggong na yon, walang magbabago na kahit ano. Mangyayari at mangyayari pa rin na aksidenteng to kasi bobo siya. Tura ni Inday at hinila na ang kamay ni Christine papalayo kay Carol na siyang galit na nakatingin sa dalawa. Hindi ka dapat nakikinig sa mga pinagsasabi ng taong yan, Ate Christine. Alam mo namang halos sa babae dito sa baryo, naiinggit sa'yo dahil hawak mo si Jess. Dahil sa'yo ang lalaking yun. Kung ako lang, hindi ako maiinggit, no? Saka bakit ako maiinggit, aber? Mas maayos naman na lalaki yung iba dito sa baryo natin, no? Kesa kay Jess na yun. Ba't ba naman kasi sa lahat na magugustuhan mo yung lalaking yun pa? Natawa si Christine nang mahina sa pinagsasasabi ni Inday. Mahal ko, Inday. Alam mo naman kung gaano ko siya kamahal, di ba? Mahal ka ba? Aminado ako na mahal mo siya, ate. Pero gusto ko lang malaman kung mahal ka rin ba niya. Aba, walang taong nagmamahal na ganun, ate. Ayos lang kung umaalis siya minsan para makasama ang barkada niya. Pero yung palagi na tila ba wala siyang nobya na naghihintay sa kanya na umuwi? Na tila barkada at sayawan lang ang bumubuhay sa kanya? Sobra-sobra na yun, Ate Christine. Hindi ko nga siya nakikitang sinasabayan ka sa pagkain eh. Hindi ko rin siya nakikitang inaalagaan ka at tinutulungan sa gawaing bahay. Wala siyang kwenta, yan ang totoo. Mataas ang tono ng boses na sabi ni Inday. Tapos ano? Ngayon na disgrasya siya, tutulong ka. Pero anong gagawin ng mokong na yun pagkatapos? Paniguradong iiwanan ka na naman. Paniguradong mas pipiliin niyang barkada kesa sa'yo. Paniguradong kahit pasasalamat hindi niya magawa. Ganun siya, Ate Christine, ganun siya. Pulang-pula ang gagong yun. Red flag. Major red flag. Dagdag ni Inday na ikinatahimik ni Christine. Aminado si Christine na ganun na ugali ni Jess. Hindi niya lang mabitaw-bitawan si Jess dahil gustong-gusto niya ito. Ito ang kauna-unahang nobyo niya. Kaya mahirap para kay Christine na bitawan lang si Jess.
Kung di mo maililigtas ang sarili mo, Ate Christine, isipin mo ang hinaharap niyong dalawa. Gusto mo ba na ganito ang buhay mo palagi? Paano kapag nagkapamilya kayong dalawa? Paano kapag nagkaanak kayo? Paano kung pati sa mga anak niyo ay maging ganito siya? Handa ka ba na harapin nila ang gantong buhay kasama ka? Sunod-sunod na tanong ni Inday. Natauhan si Christine. Hindi nga naman kaya ni Christine ang ganong sitwasyon. Ayos lang kung siya lang. Pero kung pati ang mga anak niya ang makakaranas ng ganito, hindi niya kakayanin. Salamat, Inday. Alam ko na sawa ka ng pagsabihan ako pero titignan ko muna kung magbabago si Jess. Kapag siguro hindi nagbago, ay di bibitaw na ako sa kanya. Dahil tama ka, hindi ko kaya mabuhay ng ganito. Hindi ko kaya mabuhay na pati yung magiging anak namin magkaroon ng walang kwentang ama. Kalmadong tura ni Christine. Nagpaalam si Inday at Christine sa isa't isa. Si Christine umuwi sa kanila at agarang napansin ang ilaw sa kanilang bahay. Agad na kinabahan si Christine at nagmamadaling tumakbo. Nang makarating siya at nakapasok, napansin niyang nakaupo si Jess sa kama nito at sapu-sapu ang sariling ulo. Mahal? Tawag ni Christine kay Jess na dahan-dahang nag-angat ng tingin sa kanya. Mahal! Muling tura ni Christine at naluhana. Mabilis na nilapitan ni Christine si Jess at niyakap ng mahigpit. Akala ko hindi ka na magigising. Masaya ako at nagising ka na. Mahal, pinag-alala mo ako ng sobra. Sambit ni Christine. Nang hindi magsalita si Jess, nagtaka si Christine at dahan-dahang humiwalay sa nobyo. May problema ba? Anong problema? Bakit ganyan ang tingin mo sa akin? Sino ka? Sino ako? Nasaan tayo? Sunod-sunod na tanong ni Jess sa mahinang boses na ikinalaglag ng panga ni Christine sa gulat. Hindi mo ako naalala? Hindi mo naalala ang sarili mo? Tanong ni Christine kay Jess habang nanginginig ang boses. Umiling naman si Jess. Para itong batang nawawala base sa tingin nito kay Christine. Sino ka ba? Bakit ka naiiyak? Sinaktan ba kita? Sunod-sunod na tanong ni Jess kay Christine na agad namang umiling-iling. Hindi naman. Nagulat lang ako, hindi ko inaasahan na mawawalan ka ng memorya. Akala ko magiging maayos ka na kapag nagising ka eh. Hindi ko alam na mangyayari ang bagay na to. Naaksidente ako? Kaya ba masakit ang ulo ko? Tanong ni Jess at hinawakan ang sarili nitong ulo. Gano'n na nga. Pero huwag ka mag-alala kapag nakapag-ipon ako, dadalhin kita sa ospital. Doon sa sentro. Para mapatingin kita. Ayos lang ba sa'yo yun? Marahang tanong ni Christine na sobra-sobrang nag-aalala sa kanyang nobyo. Huwag kang umiyak, ayos lang naman ako eh. Hindi naman ganun kasakit. Sino ka pala? Bakit mo ako tinatawag na mahal kanina? Asawa ba kita? Hindi mo ako asawa pero nobya mo ako. 6 na buwan na tayo magkarelasyon. Ako si Christine at ikaw naman si Jess. Naaksidente ka noon dahil lasing ka habang nagmamaneho ng motor mo tapos marami ring lasing na nandito sa baryo natin. Kaya to nangyari. Nahanap kita sa gilid ng bangin kinabukasan nung sinubukan kong hanapin ka pagkatapos kong malamang may aksidenteng naganap dito sa baryo. Dinala kita sa bahay at nagtawag ako ng manggagamot dito sa baryo pero tanging pagsara lang ng mga sugat mo ang alam nilang gawin. Hindi kita madala sa ospital at hindi rin ako makapagtawag ng doktor dahil wala din naman akong pera. Pero pangako mag-iipon ako tapos dadaling kita sa sentro. Sambit ni Christine at inabot ang kamay ni Jess bago yun hinawakan. Bigla ay nakaramdam si Christine ng kuryente dahil sa paghawak niya kay Jess. Hindi yun kailanman nangyari, pero maganda yun sa pakiramdam. Pakiramdam ni Christine, konektado silang dalawa. Magtatrabaho ka na? Tanong ni Jess kay Christine habang tinitignan ng nobya na nag-aayos kinabukasan. Oo, nasabi ko naman sa'yo ang tungkol dito kahapon, di ba? Natanggap ako bilang serbidora sa malapit na kainan dito sa atin, kaya doon muna ako. Habang wala ako, iiwan muna kita kasama matalik kong kaibigan, ha?
Panigurado nakalimutan mo pati siya kaya ipakikilala kita sa kanya kapag dumating na siya. Huwag kang mag-alala, hindi naman siya masamang tao. Mabait yun si Inday, pero may galit lang talaga siya sa'yo eh. Pero hindi naman yung gumagawa ng bagay na pwede mo ikapahamak, okay? Muli niyang hinawakan ang kamay ni Jess. Ngayon, magkatabi na silang dalawa sa harap ng salamin. Ayos lang ba? Hindi ba ako mukhang ewan sa suot ko? Tanong ni Christine. At hindi alam ni Christine kung dahil ba sa na-aksidente si Jess kaya ibang-iba ito tumitig sa kanya. Noon kasi, hindi niya nakikita ang kumikislap ang mata ng nobyo. Pero ngayon, tila punong-puno yan ng bituin at nagkikislapan ang bawat pagbukas-sara ng kanyang mata. Maganda ka. At huwag mong isipin ang sasabihin ng iba sa'yo dahil para sa akin maganda ka. Ikaw ang pinakamaganda. Hindi lang sa panlabas, pati na rin sa panloob, Christine. Puri ni Jess kay Christine na dahilan kung bakit siya namulan ng husto. Habang buhay ba akong tatayo lang dito habang nakatingin sa inyong dalawa na naglalambingan? Nakangiwing tanong ni Inday na kanina pa pala nakarating at nakatingin lang sa magnobyo na agad na pahiwalay sa isa't isa. Napailing na lang si Inday. Akala pa naman ni Inday hindi marupok si Christine. Pero kahit sa bagay na yon, magaling pala ang matalik niyang kaibigan. So, wala siyang naalala na kahit ano? Kahit sarili niya? O ikaw, ate? Taas kilay na tanong ni Inday kay Christina tumango. Oo, tama ka. Pati ikaw hindi ka niya naalala. At di ko alam kung magandang bagay ba yun, Inday. Lalo na pagdating sa mga bagay na ginagawa niya sa akin. Nakita mo naman kanina, di ba? Pinuri niya ako. Hindi siya nainis na nagtanong ako sa kanya tungkol sa suot ko. May pakialam din siya, hindi tulad noon. Kung noon yun, paniguradong tatangulan siya sa akin. Pero hindi niya rin naman ako tinitignan. O maiinis dahil bakit daw ako nagtatanong gayong may sarili naman akong desisyon sa buhay. At kaya ko naman daw mag-isip para sa sarili ko. Hindi ko alam. Pero masaya ako sa nangyayari, Inday. Masaya ako na wala ng memorya ang nobyo ko. Dahil ganito siya sa akin ngayon. Ang sama-sama ko na ba? Mahinang tanong ni Christine kay Inday na napabuntong hininga na lamang. Hindi ka masamang tao, Ate Christine. Sadyang masama lang ang naging pagtrato niya sa'yo noon kaya ganito. Pero dapat pag-isipan mo pa rin lahat. Dahil baka bumalik ang alaala niya, Ate Christine. At kasabay ng pagbalik ng alaala niya, bumalik din yung dating pagtrato niya sa'yo. Ikaw ang masasaktan kapag kumapit ka sa lalaking alam mong hindi ka kahit kailan makikita bilang babae na kaya niyang respetuhin. May alaala man o wala siya. Nag-iintindihan mo ba yung sinasabi ko, Ate Christine? Napayuko naman si Christine dahil sa sinabi ni Inday. Dapat maging handa ka. Sa ngayon, hahayaan kita sa mga desisyon mong to. Pero oras na nasaktan ka na naman ulit ng lalaking yun? Oras na pinaiyak ka ni Jess? Hinding-hindi na ako magdadalawang isip na ilayo ka sa kanya. Karapat-dapat ka sa isang lalaki na mahusay, yung mabait, may paggalang sa'yo. Huwag kang kumapit sa mga taong alam mong gagaguhin ka lang. Masyado kang mabait para doon, Ate Christine. Kahit nasasaktan sa naririnig, ay pinilit ni Christine ang ngumiti at tumango. Dahil tama si Inday, hindi niya dapat isinisiksik ang sarili sa lalaking walang pakialam sa kanya. Lingid sa kaalaman ng dalawa, na narinig ni Jess ang lahat ng pinag-usapan nila. Ganun ba ako kasama? Nung may alaala pa ako? Bakit ang gago ko naman? Ang ganda-ganda ng nobyo ko tas pinapaiyak ko lang siya? Mahinang tanong ni Jess sa sarili. Kaya siguro ang saya ng mga mata niya kanina nung pinuri ko siya. Hindi ko alam na ganun pala ako kasama kaya ganun na lang siya kasaya. Dahil sa simpleng bagay na ginawa ko. Dagdag pa na bulong ni Jess at napabuntong hininga na lamang. Oh, kumain ka na. Baka magalit pa sa akin si Ate Christine kapag nalaman niya hindi kita pinakain.
Saad ni Inday at umira pa habang nilalapag sa mesa ang pagkain ni Jess. Pinahirapan ko ba siya masyado? Curious na tanong ni Jess, kaya kumunot ang noo ni Inday. Pinahirapan sino? Ang nobya ko, si Christine. Pinahirapan ko ba siya masyado nun? Ano ba ako nun? Ba't ayaw mo sa akin? Masyado ko bang binaliwala si Christine kaya ganito na lang ang galit mo sa akin? Sunod-sunod na tanong ni Jess. Mas lalong umirap si Inday nang maintindihan niya ang sinasabi ni Jess. Gago ka. Yan ang tamang eksplanasyon sa gusto mong malaman. Si Ate Christine ang pinakamabait na babaeng nakilala ko. Kahit kailan wala siyang inaapakang tao. Pero alam mo kung anong ginawa mo sa kanya? Ginago mo siya. Parang asong ulol na lagi naghihintay siya si Ate Christine. Gusto niya manatili ka sa tabi niya pero puro ka lang gala. Nagnobya ka nga pero parang ginawa mo naman taghihintay mo. Kada gabi, wala ka kasi nasa inuman, nasa diskuhan. Pero sa Ate Christine, nandito sa bahay. Nagdadasal na sana maayos kang makauwi. Tapos ano, bago ka na aksidente, nakita ka naming may kahalikang iba. May iba kang babae. May iba kang kayakap. Pero anong ginawa ni ate? Inalagaan ka pa rin matapos kanya makitang duguan. Wala akong pakialam sa'yo, Jess. Pero hindi kita mapapatawad sa ginawa mo kay Ate Christine. Mukha lang yung maayos. Pero paniguradong nasasaktan siya. Dahil sa ginawa mo. Sa lahat ba naman ng babaeng sasaktan mo siya pa? Walang hiya ka sa lahat ng walang hiya. Gigil na saad ni Inday kay Jess na hindi na nakaimik dahil sa gulat. Hindi alam ni Jess na ganong klase siyang lalaki. Wala siyang maalala. Pero tama si Inday. Ang gago nga niya kung ganoon ang trato niya kay Christine noon. Paano ko nagawang gaguhin at lokohin ng ganon kagandang babae? Nagtatakang tanong ni Jess sa sarili habang nagmumuni-muni sa labas ng bahay nila ni Christine. Sinabi ni Inday sa kanya na simula nung maging sila ni Christine ay nasa iisang bahay sila nakatira. Lalo na dahil walang sariling bahay si Jess. Naninirahan ako sa kanya. Siya pa palagi ang nag-aalaga sa akin. Kaya bakit ko siya sinaktan ng ganun? Ang gago ko naman ata. Nasa ganoong sitwasyon si Jess nang biglang may lumapit sa kanyang dalawang lalaki. Nang mag-angat siya ng tingin, ay malawak ang ngiting nakapaskil sa mga labi nito. Sir Valor, buhay ka! Hindi namin nakalain na matatagpuan ka namin sa baryong to. Turan ng isa na ang pangalan ni Ricardo. Valor? Pasensya na, pero Jess ang pangalan ko. At dito naman talaga ako nakatira sa baryong to. Tingin ko na pagkamalan niyo ako bilang ibang tao. Hindi mo ba kami naaalala, Sir Valor? Ako ito, si Daniel. Ito naman si Ricardo. Kami ang lagi mong kasama sa mansyon. Hindi mo ba talaga kami naaalala? Ikaw si Valor Torres, ang nag-iisang tagapagmana ng mafia empire ng inyong pamilya. Giit na saad ng isang lalaking nagngangalang Daniel. Bakas ang kalituhan sa mukha ng dalawa dahil hindi nila alam kung anong nangyayari sa kanilang boss. Patawad, pasensya na, pero hindi ko talaga kayo maalala. Ako si Jess. Na-aksidente ako ilang araw na nakalipas kaya nawala ang alaala ko pero hindi ako ang hinahanap nyo. Baka kahawig ko lang. Lalo na't may nobya ako dito sa baryong to. Mali kayo ng hinala. 6 na buwan na kami magkarelasyon kaya malabong Valor Torres ang hinahanap nyo. Hindi ako yon. Tura ni Jess na agad tumayo. Pero Sir Valor, sigurado kami na ikaw ang hinahanap namin. Ilang araw na kami naghahanap sa'yo. At Jess? Paniguradong ang lalaki nagpapanggap ngayon na ikaw sa mansyon ng mga Torres ang tinutukoy mong Jess. Kailangan mo sumama sa amin, Sir Valor. Paniguradong kami lang makakasagot sa tunay mong katauhan. Muling saad ni Ricardo. Mas lalong nalito si Jess. Hanggang sa nakita na lamang niya ang sarili na sumama sa dalawang lalaki na nagpakilala sa kanya. Ni hindi na siya nakapagpaalam kay Inday. Sigurado ka ba na ito ang totoong Valor?
Rinig na saad ni Jess na bulong ni Daniel kay Ricardo. Sigurado ako. Ang sabi ni Sir Christ ay kamukha ni Sir Valor ang Sir Jess dahil kinopya niya ang mukha nito. Pero may isa silang hindi alam. May peklat ang gilid ng kilay ni Sir Valor dahil sa gulo nun sa Russia laban sa isang malaking mafia organization doon. Hindi yun nakopya ni Sir Jess dahil wala naman silang alam tungkol sa laban. Tignan mo ang kilay ni Sir Valor, may peklat siya. Hindi matanto ni Jess kung bakit naririnig niya ang mga bulungan nito, kung bakit ang talas ng pandinig niya. Pero sigurado siya na siya yon. Ang isa sa mga lalaking to, walang dulot na maganda sa kanya. Ang isa naman, tunay siyang kilala. Bakit niyo ako hinanap? Bakit ngayon lang? Kung gusto niyo ako maging ligtas, dapat hinanap niyo na ako nung naaksidente ako sa baryong to. Biglang saad ni Jess na ikinalingon ng dalawa. Yun naman talaga ang balak namin gawin, Sir Valor. Kaso bigla ang dumating ang peking Sir Valor sa mansyon. Akala namin ikaw yun. Dahil magkamukha talaga kayong dalawa. Pero dumaan ang ilang araw. Doon lang namin napansin na iba siya kumilos. Ibang-iba kung paano ka kumilos kaya nandito na kami at sigurado na kaming ikaw si Sir Valor. Tura ni Daniel. Talaga? Kung totoong iba siya kumilos, dapat alam niyo una pa lang, di ba? Ricardo. Tawag ni Valor kay Ricardo na agad umayos ng tayo na tila nakilala agad ang boses niya. Patayin mo ang katabi mo. Hindi ko nais na isang traidor sa mismong harapan ko. Nanlaki ang mga mata ni Daniel. Pero bago ito makakilos, nagawa na ni Ricardo ang utos ni Valor. Gamit ang liksi, agarang nakapunta si Ricardo sa likuran ni Daniel. At sa tahimik na paraan, ginilitan niya ng liig si Daniel. Kaya agad itong namatay. Pagkatapos ay lumuhod si Ricardo sa harap ni Valor. Dalhin mo ako sa pinakamalapit na ospital. Gusto ko ng magaling na doktor. Kailangan mabalik ang alaala ko. Masusunod, boss. Sigurado ka bang ayos ka lang? Ba't ka naman kasi umalis ng baryo? Sana sinabi mo sa akin kung may kailangan ka. Puno ng pag-aalalang sabi ni Christine, habang hawak-hawak ang kamay ni Valor. Paano kapag nalaman niyang hindi ako nobyo niya? Na hindi naman talaga ako si Jess? At aalis din ako tulad ng lalaking yon. Paniguradong masasaktan ko siya na sobra. Tura ni Valor sa kanyang isipan, habang nakatitig sa mukha ni Christine. Huwag ka mag-alala. Nahanap naman ako ni Ricardo. Kung hindi dahil kay Ricardo, paniguradong napahamak na ako. Maliit ang ngiting sabi ni Valor. Hindi pa rin maalala ni Valor ang lahat. Pero nakatulong ang doktor na nakausap niya. Sigurado na rin si Valor na hindi siya ang nobyo ni Christine na si Jess. Dahil pinakita ni Ricardo ang buhay niya noon. Kung sino talaga siya. Maraming salamat talaga, Manong Ricardo, ah. Kaka-aksidente lang kasi ng nobyo ko eh. Kaya sobra talaga akong nag-alala sa kanya. Kung hindi lang may nagpunta sa amin na nurse para sunduin ako, baka nabaliw na ako ng tuluyan sa pag-aalala. Turan ni Christine kay Ricardo. Hinawakan pa ni Christine ang parehong kamay ni Ricardo kaya kumunot ang noo ni Valor. Mahal, nagugutom na ako. Tawag ni Valor kay Christine na agaran naman siyang dinaluhan. Napakurap-kurap naman si Ricardo at namutla nang bigla siyang tinaasan ng kilay ni Valor at masama ang tingin nito sa kanya kalaunan. Sigurado ka bang maayos ang pakiramdam mo? Tanong ni Christine. Ngumiti si Valor at inabot ang kamay ng dalaga. Ayos lang ako. Kailangan mo umuwi muna sa baryo, di ba? May dapat ka pang gawin na trabaho doon. At ayoko naman maging hadlang sa mga gagawin mo. Saka nandito naman si Ricardo. Ang sabi niya sa akin wala siyang ibang gagawin kaya sasamahan niya na lang daw ako dito. Aray! Gulat na maktol ni Valor nang biglaan siyang kinurot ni Christine. Mabilis na naitikom ni Valor ang bibig nang pandilatan siya nito sa mga mata niya. Pagkatapos, inilapit ito ang muka sa mukha niya. Mahiya ka nga.
Si Manong Ricardo na nga tumulong sa atin para madala ka sa ospital? Tapos gusto mo pa siyang manatili dito sa tabi mo? Ang kapal naman ng mukha natin nun, mahal. Saka mahal ang bayad sa pagpapa-ospital, okay? Sobra-sobra na ang hihingi natin kay Manong Ricardo kung pababantayan pa kita sa kanya. Bulong ni Christine, kaya naman napangiti si Valor. Ang gago ng Jess na yon. Sino siya para saktan ng ganito kagandang babae? Sinayang niya lamang si Christine. Siguro, kung siya lang ang naging nobyo nito, paniguradong hindi niya sasaktan si Christine. Hindi niya hahayaang makawala sa kanya ang dalaga. Ayos lang naman sa akin, Christine. Nabantayan si Sir si Jess. Kasi wala naman po talaga akong ginagawa na kahit ano eh. Nako, hindi na po kailangan, Manong Ricardo. Kayang-kaya ko na po alagaan tong nobyo ko. Kahit ako lang mag-isa. Hindi niyo na po kailangan mag-alala. Ipinagpapasalamat ko na lang po ang naging tulong niyo sa amin. Malaking-malaking bagay po yung nagawa niyo sa amin. Tura ni Christine at akmang aabutin ang kamay ni Ricardo nang iniwasin ng lalaki. Mahal, saan ka matutulog kung sasamahan mo ko? Saka paano ang trabaho mo? Tanong ni Valor. Dahilan? Para hindi mapansin ni Christine ang paghinga ni Ricardo ng malalim. Dito ako matutulog. Ano ka ba naman? Palagi kaya tayo magkatabi matulog simula nung maaksidente ka. Sanay akong katabi ka, kaya hindi mo kailangan mag-alala sa akin, okay? At tatawagan ko na lang kasamahan ko para sa trabaho. Paniguradong maiintindihan naman nila ako kung sasabihin ko na nandito ako at sinasamahan kita. At kung hindi man, handa ako humanap na ibang trabaho para lang matustusan ang pangangailangan nating dalawa. Basta kasama kita, mahal, kakayanin nating dalawa. Dagdag na sambit ni Christine at inabot ang kamay ng binata. Nang sumapit nga ang gabi, umalis si Ricardo at sinabing uuwi na sa kanila kahit ang totoo, nagmamasid lang siya sa paligid para sa kaligtasan ni Valor at Christine. Habang si Christine naman nakahiga na ngayon sa tabi ni Valor. Mahal, may tanong ako. Sagutin mo kahit sobrang hindi ka panipaniwala, okay? Tura ni Valor kay Christine na tiningala siya. O sige, basta walang kinalaman sa mga multo ayos lang sa akin. Kahit anuman maging tanong mo. Natawa si Valor ng mahina dahil sa sinabi ni Christine. Hindi ba nawalan ako ng memorya? Naaksidente ako at walang maalala na kahit ano. Kaya kahit ikaw ang sarili ko, hindi ko kilala. Paano pala kung hindi ako si Jess? Paano kung ibang tao ako? At hindi ang nobyo mo, anong gagawin mo? Tanong ni Valor. Si Christine naman ang natawa ngayon. Nagka-amnesia ka lang? Kung ano-ano nang naiisip mo. Pwede ka na maging writer sa lagay mong yan, mahal. Hagik-gik ni Christine, dahilan para mapasimangot si Valor. Ang sabi mo, sasagutin mo ako kahit anuman maging tanong ko. Natawa pa rin si Christine nang tumango siya kay Valor. Kalaunan kumalma na rin siya at inabot ang mga daliri ni Valor at pinaglaruan yon. Parang sa mga nobela lang naman nangyayari ang ganyang bagay. Pero kung nangyari man yan sa akin, panigurado mamamangha ako. Kasi ang galing lang nun, di ba? Nakahanap ako ng lalaking kamukhang-kamukha ng nobyo ko. At inangkin ko pang nobyo ko kahit di naman. Hindi ka ba magagalit kapag nangyari yon? Nagtatakang tanong ni Valor at umiling naman si Christine. Hindi. Pero magagalit ako kung alam nang inaakala kong nobyo na hindi ko siya totoong nobyo, pero nagpapanggap pa rin siya. Masasaktan ako ng sobra kapag nangyari ang bagay na yun. Sagot ni Christine, kaya naman nakaramdam ng pangamba si Valor. Samantala, kailangan ko sabihin kay Christine ang katotohanan. Tungkol sa akin, hindi ko siya pwedeng lokohin. Iniligtas niya ako, kaya dapat suklian ko yung ginawa niya. Yun ang motto ng organisasyon natin. Kailangan nating suklian ang kabaitang dulot sa atin ng iba. Panimula ni Valor habang kaharap ang tauhang si Ricardo. May naalala na ho kayo, sir? Masayang tanong ni Ricardo at bahagya pang inilapit ang muka kay Valor na napakunot ang noo. Imahe lang ng kabataan ko.
Mabuti na rin at nahanap mo ko. Kung hindi, hindi ako mailalapit sa isang magaling na doktor. Paniguradong nangangapa pa rin ako sa katotohanan. At sa totoo kong katauhan, kung di ka dumating, Ricardo. Kaya maraming salamat. Tsaka pwede ba? Huwag mo ilapit yung pagbumukha mo sa akin. At lalong wag na wag kang basta-basta hahawak kay Christine. Tura ni Valor, dahilan para mapakurap si Ricardo. Hindi naman masamang tao si Christine, Sir Valor. Sa katunayan, niligtas ka niya mula sa kamatayan, kaya bakit ayaw mo humawak siya sa akin? At ba't ayaw mo hawakan ko siya? Hindi naman niya ako lalasunin gamit ang paghawak sa akin, di ba? Hindi mo kailangan mag-alala sa akin, sir. Agarang natahimik si Ricardo nang samaan siya ng tingin ni Valor. Hindi ko sinasabing masamang tao si Christine. At iyon ang rason kaya ayaw kong hawakan kanya. Sa katunayan, matutuwa ako kung lalasunin ka niya. Huwag mong hawakan ang nobya ko, Ricardo. Oras na nagpahawak ka sa kanya, wala ka na magiging kamay pa sa susunod na araw. Dahil doon, namutla si Ricardo. Nawala ho ba talaga memorya mo, Sir Valor? Ba't ang sama pa rin na ugali mo? Nakangiwing tanong ni Ricardo. Dahilan para singhalan siya ni Valor. Ano ba ang nangyari at ba't nandito ako sa sitwasyon na to ngayon? Naalala ko ang imahe ng sinasabi mong Christ mula sa mga nawawala kong alaala. Pero ang bata niya sa imahe kong yon. Kaya paniguradong hindi na yun ang pagmumukha niya ngayon. At sino naman si Jess? Ang tanging alam ko, nobyo siya ni Christine na bigla ang umalis dahil gustong-gustong magsaya at ngayon akala ni Christine na ako ang nobyo niya. Pero paano naman ako napunta sa baryong yun? Sunod-sunod na tanong ni Valor. Si Sir Christ ang kanang kamay ng ama mo, Sir Valor. Mabait naman ito sa lahat hanggang sa nangyari ang bagay na to ngayon. Hindi rin namin maintindihan kung bakit nangyayari to. Ang tanging sabi lang sa amin ni Sir Christ, hanapin ka, ang totoong Valor Torres, at patayin. Wala kaming laban sa kanya. Dahil hawak niya ang pamilya namin sa leeg. Isang maling galaw lang namin, mapapahamak pati pamilya namin. Ang inaalala namin, ikaw at ang ama mo. Ako ang nakatalagang hanapin ka, kasama ang tauhan ni Sir Christ. At unahan ito para mailigtas ka. Habang may naiwan naman sa mansyon para panatilihing ligtas ang iyong ama. Si Jess naman, ay ang lalaking kamukhang kamukha mo. Unang kita ko sa kanya, akala ko ikaw siya. Dahil magkamukha kayong dalawa. Ngunit napagtanto ko na, wala siyang peklat sa kilay. At iba rin siya kumilos gaya ng sabi ko sa'yo. Kung malamig ka magsalita, tila naghihintay na alon para sakupin ang buong isla. Tila naman hangin ang isang yun sa sobrang pagkahambog. Puro din dada. Halos hindi na uubusan ng sasabihin at inuutos sa amin. Kaya nalaman kong hindi ikaw yun. Pero wala kaming magawa. Kaya nagplano muna kaming lahat. Sigurado kasi kaming buhay ka pa. Dahil wala namang nilalabas na bangkay. At naniniwala din kami na hindi ka pa niya napapatay ng tuluyan. At tungkol sa aksidente mo, sir, ay may narinig ako mula sa tauhan ni Sir Christ. Ang sabi, umuulan nung tinawagan kanya para papuntahin sa baryong yun. Binalak nila yun para hindi ka makita. Dahil sa dilim at ulan, doon nila binangga ang motor na sinasakyan mo. Kaya ka nahulog sa bangin. Sinubukan kanilang hanapin kinabukasan pero naunahan sila ni Christine. Kaya naman naligtas ka. Panigurado na kung hindi siya dumating, nakuha ka na ng mga tauhan ni Sir Christ. Paniguradong wala ka magiging ligtas mula sa pagiging kahaman nila. Ilang araw ka rin naming hinanap. At dahil lang pala nawalan ka ng malay at nanatiling nakapaloob sa bahay ni Christine. Buti na lang hindi ako sumuko. Kahit sa tingin ng iba namatay ka na talaga. Naikuyom ni Valor ang mga kamay sa galit. Wala akong maalala. Pero sobra-sobra na ang galit na nararamdaman ko. Hindi ako makapaniwala na nagawa nila sa akin ang bagay na to. At para lang ano? Para maging sa kanila ang organisasyon? Para maging kanila ang yaman namin, mga walang ya sila? Galit na sigaw ni Valor at naiba to ang hawak na remote control. Lumunok si Ricardo habang tinitignan ang nandidilim na ekspresyon ni Valor. Sisiguraduhin ko na mahihirapan silang patayin ako.
At kapag bumalik sa akin ang memorya ko, sisiguraduhin ko mawawala sila sa mundong to gamit ang sarili kong mga kamay. Paano naman ho si Christine, Sir Valor? Hindi mo siya totoong nobya, sir. Kaya, hindi mo siya kailangang kapitan. Kapag dumating ang araw na aalis ka na, dapat nasabi mo na sa kanya ang totoo tungkol sa katauhan mo para wala na siyang panghawakan pa mula sa'yo. Yun lang din ang paraan para maligtas si Christine. Dahil paniguradong marami maghahabol sa kanya kapag nalaman nila may connection siya sa'yo. Problema ba ang bagay na yan, Ricardo? E di gagawin ko siyang totoong nobya ko. Sa paraang yun, ay kahit may maghabol man sa kanya, kaya ko siyang protektahan. Hindi ko siya ibabalik sa gagong Jess na yun. Hindi niya alam kung anong klaseng diamante ang sinayang niya. Pagkatapos niya lokohin si Christine, akala niya ba, hahayaan ko siyang kunin na lang sa akin na babaeng gustong-gusto kong angkinin? Hindi ako makakapayag. Sisiguraduhin ko na hindi nalilingunin pang muli ni Christine ang walang yang Jess na yon. Huwag mo akong hawakan! Sigaw ni Christine dahil sa takot. Nanginginig ang kanyang buong katawan habang naririnig ang tawanan ng mga taong kumuha sa kanya. Sino kayo ha? Sino kayo? Wala kayong makukuha na kahit ano sa akin. Hindi ako mayaman. Hindi ako tagapagmana na isang hasyenda o kumpanya. Nakatira lang ako sa maliit na baryo kaya pakawalan niyo na ako. Sakitin din ako kaya wala kayong makukuhang lamang loob sa akin na pwede niyong ibenta. Sunod-sunod na sigaw ni Christine habang umiiyak na. May takip sa mga mata ni Christine at basta-basta na lang yun tinanggal sa kanya pagkatapos niyang magsisisigaw. Nakakatawanin ng babaeng to, no? Akala ba niya, pera lang ang habol natin para kunin siya? Mas mayaman naman tayo sa kanya. Kaya bakit natin gagawin ang bagay na yon? Tanong ng isa sa mga kumuha kay Christine na ang pangalan ay Bong. Kung hindi pera ang habol niyo sa akin, pakawalan niyo na ako. May naghihintay sa akin, may kailangan akong balikan, kaya parang awa niyo na. Pakawalan niyo na ako. Boba ka ba? Ba't namin gagawin ang bagay na yan? May kailangan kaming kunin mula sa'yo. Hindi ikaw mismo, pero isang tao na sobrang importante sa organisasyon naming lahat. Hindi mo ba siya kilala? Hindi mo ba siya kilala? Nanunuyang tanong pa ng isa sa mga kumuha kay Christine na ang pangalan ay Natoy. Wala akong alam sa sinasabi niyo at anong organisasyon. Lahat ng taong nakakasalamuha ko, pawang mga ordinaryong tao lang. Hindi kami mayaman para makasali sa isang organisasyon kaya bitawan niyo na ako. Nagkakamali lang kayo ng taong kinuha. Hindi ako ang babaeng kailangan nyo. Sigurado ako sa bagay na yon. Nanginginig na sabi ni Christine at napahiyaw nang hawakan siya ni Natoy. Talaga bang wala kang alam? Hindi mo ba alam kung sinong lalaking kinupkup mo, ha? Hindi mo ba alam kung anong katotohanan sa likod ng pagkatao ng lalaking yon? Tanong ni Natoy at inilapit pa ang bibig sa tenga ni Christine dahilan para mataranta ang dalaga. Wala akong alam. Parang awan yun, ha? Wala akong alam na kahit ano. Ayan kasi. Bago ka kumupkup ng lalaki, dapat alam mo muna kung sino siya. Paano mo nagagawang buhayin ng isang lalaki na hindi naman konektado sa'yo? Nanunuyang tanong ni Bong kay Christine. Si Valor Torres, isang tagapagmana ng isang malaking mafia empire. Isa siya sa mga mahalagang tao sa organisasyon namin dahil sa katayuan niya sa buhay. At ang lalaking yun ay nasa kamay mo. Siya ang lalaking niligtas mo. Nakangising sabi ni Bong dahilan para matahimik si Christine sa gulat at namumutlang na patingin kay Bong. Buisit! Naiba to ni Valor ang cellphone na hawak niya dahil sa galit. Yun ang cellphone na binigay sa kanya ni Christine para matawagan niya ang dalaga sakali mang kailanganin niya ito. Nakuha nila si Christine, Sir Valor? Bakas sa boses ni Ricardo ang kaba. Ang mga buwisit na yun, sa lahat ng gagawin nila, bakit pagdamay pa kay Christine? Walang ginawang kahit ano si Christine. Ito na nga ba ang kinatatakutan ko, Sir Valor? Pasensya na ho, kasalanan ko ang bagay na to. Dahil hindi ko nalagyan ng gwardiya sa paligid si Christine. Kung naisip ko lamang ang bagay na yun, sana walang nakakuha sa kanya na kalaban. Takot na sabi ni Ricardo at agarang yumuko. Mas lalong umigting ang panga ni Valor sa galit.
Pero tanging pagtapik lang sa balikat ni Ricardo ang ginawa niya. Gawan mo ng paraan para makalabas ako sa ospital na to. Wala akong pakialam sa alaala ko. Hindi na ako makakapaghintay pa na bumalik sila bago ako kumilos. Sisiguraduhin ko magbabayad sila dahil sa ginawa nilang pagkuha kay Christine. Hinding-hindi ko sila mapapatawad kahit na kailan. Kalmado, ngunit puno ng galit na sabi ni Valor. Hindi nagtagal, lula na si Valor at Ricardo ng isang sasakyan patungo sa isang abandonadong bahay. Kung nasa naroon si Natoy at Bong. Baka mapahama ka sa gagawin mo ito, Sir Valor. Hayaan mo nga ako nang humarap sa kanilang dalawa. Paniguradong kakayanin ko labanan ng mga tauhan ni Sir Christ. Sambit ni Ricardo nang tumigil ang sasakyan nila mula sa malayong parte kung saan tanaw na rin naman nila ang abandonadong bahay. Wala akong maalala na kahit ano tungkol sa katauhan ko. O gawain ko sa loob ng organisasyon bilang anak na isang mafia boss, Ricardo. Pero ramdam ko ang sarili kong lakas. Alam kong kakayanin ko sila kung sakali mang pumasok ako sa teritoryo nila. At sisiguraduhin ko na pagsisisihan nilang lahat na kinalaban nila ako. Ipapakita ko sa kanila kung bakit ako ginawang tagapagmana ng isang napakalaking mafia empire. Saad ni Valor, kaya naman natigilan sa isang tabi si Ricardo. Aminado si Ricardo sa lakas ni Valor. Dahil nakita niya mismo kung anong klaseng halimaw pagdating sa labanan si Valor. Kung gayon, sisiguraduhin ko na makukuha ko si Christine mula sa kamay nila, Sir Valor. Bago pa man niya makita ang dugo ang laban ng mangyayari. Oh, nandito na pala ang mahal na prinsipe. Sigaw ni Bong habang nakatitig sa pagpasok ni Valor. Anong? Bakit ka pumunta? Mapapahama ka lang, Jess. Hindi mo alam kung paano makipaglaban. Mamamatay ka sa mga kamay nila. Umalis ka na, Jess. Iligtas mo ang sarili mo, please. Sigaw ni Christine habang umiiyak. Gaga rin talaga tong babaeng to, no? Hindi nga siya ang nobyo mo, uy. Hindi siya si Jess. Siya si Valor Torres. At anong hindi alam kung paano makipaglaban? Kayang-kaya nga niya magpatumba na 10 katao na siya lang mag-isa. Natatawang sabi ni Natoy at akmang hahawakan si Christine nang biglang bumunot ng baril si Valor at mabilis na pinaputukan ng kamay ni Natoy. Huwag mong hahawakan ng babaeng yan. Oras na lumapat ang madumi mong kamay. Sa kanya, sisiguraduhin kong hindi ka nasisikatan pa ng araw. Kabado si Christine at gulat na gulat. Hindi siya makapaniwala. Ayaw niyang maniwala pero inihain na sa mismong harap niya ang katotohanan at ebidensya. Buisit! Buisit! Gumalaw ka, Bong! Patayin mo ang gagong yan. Kapag namatay siya, malaking gantimpala makukuha natin mula kay Sir Christ. Sigaw ni Natoy, dahilan para kumilos si Bong. Pero, nang makalapit si Bong kay Valor, tila pinaglalaroon lang ng huli si Bong. Hanggang sa nakita na lamang ni Christine na inaapakan si Bong nang nakangising si Valor. Sunod na sumugod si Natoy na sobrang galit. Hanggang sa maramdaman ni Christine ang paghawak ng kusino sa balikat niya. Akmang sisikuhin ni Christine ang taong yon nang magtagpo ang tingin nila ni Ricardo. Kailangan mo lumabas. Hindi mo dapat nakikita ang pangyayaring to. Tura ni Ricardo at hinila ang walang lakas sa si Christine palabas ng abandonadong bahay na yon. Ano yun? Ba't ganun ka kumilos? Mahinang tanong ni Christine kay Valor na mariing nakatitig lang sa dalaga. Hinatid ni Valor si Christine sa bahay nito sa baryo. May mga sasakyan na nakasunod sa kanila na puro tauhan ni Valor. Para iyon panatilihing ligtas si Christine mula sa may mga balak na gamitin to laban kay Valor. Narinig mo naman sa kanila kung sino ako, di ba? Tanong ni Valor sa dalaga. May kinalaman ba ito tungkol sa itinanong mo sa akin sa ospital? Sa lalaking nahanap ko na akala ko nobyo ko pero hindi pala? Lalaking kamukhang kamukha ng nobyo ko pero hindi pala? Ikaw ba ang tinutukoy mo? Sa sarili mong tanong nun? Bumuntong hininga si Valor. May balak naman talaga akong sabihin sa iyo ang totoo. Gusto ko lamang hintayin bumalik sa akin lahat ng alaala ko bago ko gawin yon. Pero hindi ko inaasahan na naging galaw nila laban sa akin. Hindi ko inakalang gagamitin ka nila para magawa nila akong papuntahin sa teritoryo nila. At tama ka. Sarili ko ang tinutukoy ko sa mga naging tanong ko nun sa'yo.
Nung mga panahong yon, alam ko na ang totoong katauhan ko dahil kay Ricardo. Habang abala ka sa pagtatrabaho, naiwan naman ako sa bahay mo. Wala si Inday sa tabi ko nun. Kaya malaya ako nakausap ng 2 lalaki. At isa sa kanila, isang traidor sa loob ng organisasyon namin. Ang isa naman ay si Ricardo. Napatitig lang si Christine habang sinusubukan niyang tanggapin ang kanyang sistema ang sinasabi nito. Ibig sabihin, isa kang tagapagmana? Mayaman ka? Tanong ni Christine habang hindi pa rin makapaniwalang nakatitig kay Valor. Oo, ako si Valor Torres at hindi ako ang nobyo mong si Jess. Merong gulo na naganap sa loob ng organisasyon namin kaya napunta ako sa baryo mo. Nung araw na nadisgrasya ako, ay ang balak nilang pagpatay sa akin. Hindi nila ako mahanap nun dahil gabi na at umuulan. Pero nung sinubukan nila akong hanapin kinabukasan, mas nauna kang makuha ako. Dahil doon, nailigtas ako mula sa mga kamay ng mga traidor na tauhan ni Christ. Paliwanag ni Valor. Umawang ang labi ni Christine. Hindi alam ni Christine kung ano ang susunod na sasabihin. Kinupkop niya lang naman ang isang mayamang lalaki at ginawa niya pang nobyo. Pero, paano naging magkamukha kayo ni Jess? Kambal ba kayong dalawa? Sarkastikong natawa si Valor. Nandidilim ang kanyang ekspresyon. Sa pagkakaakala ko, wala akong naging kambal simula pagkabata. Alam ni Dad na iisa lang ako nung pinagbubuntis ako ni Mom. Hanggang sa nawala si Mom, alam ni Dad na wala akong kasakasama sa loob ng tiyan ng magulang ko. Hindi ko kambal si Jess. Pero ang kapal na mukha niyang kunin sa akin ang trono ko. Akala niya ba? Makukuha niya lang basta-basta mga bagay na pagmamay-ari ko? Hinarap ni Valor si Christine at mariing tinitigan nito sa mata. Ang Jess na yun, isa siya sa mga kasabwat ni Christ. Napatumbahin ng pamilyang Torres. Sinabi sa akin ni Ricardo na si Jess ang peke dahil siya ang kumopya ng pagmumukha kong to para makuha nila sa akin ang trono ko. Kaya nila ako binalak patayin. Dahil gusto ni Christ na si Jess ang pumalit sa akin sa organisasyon bilang tagapagmana ng isang mafia empire. At alam ko na gusto mong ipagtanggol ang nobyo mo. Pero sana matauhan ka na. Hindi mabait na tao ang Jess na yun, Christine. Hindi ko pa rin nakakalimutan lahat ng bagay na sinabi ni Inday. Lahat ng pinag-usapan yung dalawa habang akala niyo ako si Jess. Gago ang Jess na yun, Christine. Sinaktan ka niya? At niloho ka niya? At nakuha niya pang nakawin sa akin ang posisyon ko sa organisasyon gamit ang sarili kong muka. Dahil sa ginawa niya, sisiguraduhin ko na hindi na siya mabubuhay pang muli sa mundong to. Sisiguraduhin ko na kahit pagkakita man lang sa mukha mo hindi niya magagawa muli. Kahit ano pang gawin niyang pagmamakaawa sa akin. Nang tumayo si Valor, mabilis na nag-angat si Christine ng tingin. Gusto niya itong pigilan pero hindi ito si Jess. Hindi ito ang nobyo niya. Paniguradong masasaktan ka dahil sa bala ko. Pero hindi ko hahayaang pigilan mo ako. Magalit ka sa akin kunya na gusto mo. Pero gagawin ko pa rin ang bala ko kay Jess. Pahihirapan ko siya, ipaghihiganti kita. Sisiguraduhin ko na sisigaw siya sa sakit habang nagmamakaawang mabuhay ulit. Pero hindi ko yun gagawin. Dahil ang litid ang pasensya ko, naputol na simula nang malaman ko hindi ako si Jess. Na hindi ako ang lalaki na nakit sa'yo at nagpaiyak sa'yo ng paulit-ulit. Napapikit si Christine nang iniangat ni Valor ang kamay at inabot ang pisngi ng dalaga. Kumakabog ng malakas ang kanyang dibdib nang haplosin ni Valor ang kanyang pisngi. Hindi ko siya hahayaang kunin ka ng basta-basta. Hindi ko hahayaang agawin niyang pagmamay-ari ko. Naimulad ni Christine ang kanyang mga mata sa sinabi ni Valor. Ngumisi naman si Valor na makita ang kunot na noo ni Christine. Tama ka. Mahal kita. Nung una hindi ako sigurado na gusto kita. Pero ngayon, Christine, wala akong balak na ibigay ka sa totoo mong nobyo. Gusto kita, gusto ko maging akin ka at sisiguraduhin ko na walang magmamay-ari sa'yo maliban sa akin. Valor! May iiwanan ako mga tauhan dito sa paligid para bantayan ka. Sa kanila mo sabihin kung handa ka na makipag-usap sa akin. Maghihintay ako, Christine.
Ngumiti pa rin si Valor, kahit na kinakabahan din siya sa kanyang desisyon. Tumalikod siya, kaya naman naiwan na si Christine na sapu-sapu pa rin ang dibdib na malakas pa rin ang kabog. Ano? Hindi siya si Jess? Totoo, Ate Christine? Hindi makapaniwalang tanong ni Inday kay Christine. Baka niloloko ka lang ng lalaking yun para malaya siya makaalis, para makatakas siya sa'yo. Totoong hindi siya si Jess, Inday. Ang sabi sa akin, kinopya ni Jess ang pagmumukha ni Valor. Naalala mo pa ba noon? Nakipag-away ang mga barkada ni Jess, hindi siya nakisali. Nung binalikan sila at si Jess na lang mag-isa, umuwi siyang bugbog sarado. Then hindi siya ganun kagaling makapaglaban. Pero ang lalaking nakita ko kahapon, hindi ganun. Kahit sa baril, ang galing niya. Ang galing niyang gumamit na para bang alam na alam niya. Kaya paniguradong hindi siya si Jess. Dahil hindi naman magaling sa pagbaril ang gagong yun. Hala, so isa nga siyang mafia boss? Gaya ng sabi mo, tagapagmana, mayaman, bilyonaryo, ganon? At hindi siya talaga si Jess? Sigurado ka talaga dyan, ate? Hindi ako sigurado, pero sobra ako nalilito, Inday. Ano bang nakikita niya sa akin? Bakit niya ako gusto? Mahinang tanong ni Christine, tapos ay tinignan ng sarili. Hindi naman siya ang totoong Jess, at ayos na naman sa akin na iwan niya ako. Dahil may totoo naman siyang buhay. Kaya bakit hindi niya ako mabitawan? Ba't niya sinabi sa akin na gusto niya ako? At ba't ako natutuwa na gusto niya ako? Hay nako, Ate Christine. Isa lang ang dahilan kaya ganyan ka. Dahil gusto mo rin ang lalaking yun. Ano ang pangalan niya? Valor? Oo. Gusto mo si Valor, ate. At hindi kita pipigilan na magkagusto sa lalaking yun. Dahil siyang pinakagusto kong lalaki para sa'yo. So kaya ano naman kung mafia boss siya, hindi ka naman niya sinaktan. Iniligtas ka pa nga nung napahama ka. At paniguradong totoong gusto ka niya, Ate Christine. Kasi, ba't siya matatakot na gamitin ka laban sa kalaban niya, di ba? Wala siyang pakialam sa'yo, paniguradong hindi siya maglalagay ng gwardya sa paligid mo. Pero kung panandalian lang to? Paano kung magbago ang isip niya? Paano kung katulad din pala siya ni Jess? Paano kung baliwalain niya rin ako kapag nakuha niya na ang gusto niya? Naiintindihan ni Inday ang pinanggagalingan ni Christine. Kaya ayaw niya ipilit dito ang isang bagay. Pero hindi rin naman hahayaan ni Inday na masaktan si Christine. Hindi hahayaan ni Inday na pigilan ni Christine ang sariling sumaya dahil lang nabigo ito kay Jess. Iba si Jess at Valor, Ate Christine. Si Jess, purong gago yun. Pero pag bali-balik na rin naman ang mundo at sitwasyon, hinding-hindi na magbabago ang makapal na mukha ng lalaking yun. Pero si Valor, marami ka pang malalaman tungkol sa kanya. Pero sa nakikita ko kung paano siya tumitig at mag-alala sa'yo, malayong-malayo na magiging katulad siya ni Jess. Ikaw na mismo ang nagsabi sa akin, ate, diba? Na kinopya niya lang ang mukha ni Valor, pero hindi sila iisa. Paniguradong gago talaga si Jess. At kahit ganoon kapogi ang nakopya nitong muka, hindi magbabago ang masangsang niyang ugali, no? Turan ni Inday. Kaya ano pa hinihintay mo? Kung gusto mo siya, edi gustuhin mo. Wala nang pipigil sa'yo, Ate Christine. Ipakita natin sa gagong Jess na yon na hindi ka mananatiling maghihintay lang sa kanya. Dahil pwede ka namang umalis at maghanap ng lalaking hihigitan siya. Sa huli, ngumiti si Christine at lumabas ng bahay para puntahan ang isa sa mga tauhan ni Valor. Mabilis na nag-angat si Christine nang dumating si Valor. Tila nanuyo ang kanyang lalamunan nang bumungad sa kanya ang nakakahalinang mukha ni Valor. Isama pa ang formal na kasuotang suot nito. Valor! Nahigit ni Christine ang paghinga nang higitin siya ni Valor palapit at niyakap ng mahigpit. I miss you, mahal. Akala ko hindi mo na ako tatawagan. Puno ng pagtatampong saad ni Valor sa kanya. Pinapahanap na po sana niya ako ng paraan, Ma'am Christine. Tinatanong ko kung paano mang-akit ng babae kung sakaling hindi ka tumawag. Isang araw pa nga lang nakalipas, pero parang mababaliw na to si Sir, kakaisip sa inyo. Sumbong ni Ricardo na ikinatawa ni Christine. Sinong hindi mababaliw? Ang ganda-ganda ng mahal kong to. Paano kung habang buhay wala ako, tapos magkaroon siya ng ibang gusto? Paano kung may iba siyang mas magustuhan, yung mas pogi,
Paano ako? Iiyak ako nun, sige kayo. Namangha si Christine. Ibang-iba si Valor kapag kaharap ang mga kalaban nito at ibang-iba rin ito kapag siya ang kaharap. Hindi mo na kailangan mag-alala dahil ikaw lang naman ang gusto ko sa ngayon. Nang aasar na sabi ni Christine, kaya napabusangot si Valor. Ang OA mahal Saad ni Christine habang kinukurot ang tagiliran nito, pati na rin ang pisngi ng binata. Pero gusto mo talaga ako. Gusto mo ako, hindi si Jess. Hindi mo ako gusto dahil lang may pareho kami muka. Dapat ako ang gusto mo at hindi siya. Ikaw naman ang original, di ba? Sa'yo naman talaga yung mukhang to, di ba? At mas kaduda-duda yung panahong gusto ko pa si Jess. Baka nga lang gusto ko siya dahil sa mukha mo Gusto kita, Valor. Ikaw at hindi si Jess. Tama si Inday dahil totoong magkaiba kayong dalawa ni Jess. Dahil kahit kailan, hindi ko pa naramdaman ng ganitong kapayapaan at kasiyahan kapag kasama ko si Jess. Kapag si Jess ang kasama ko, pakiramdam ko kailangan ko gawing lahat para mapansin niya yung mga bagay na nagbabago sa akin pero sa'yo. Kahit hindi ako magsalita, alam na alam mo agad. Gusto kita, Valor. Mahal din kita. At hindi si Jess ang tinutukoy ko sa mga salitang to, kundi ikaw. Halos kumislap naman ang mga mata ni Valor sa saya at sa nagbabadyang mga luha. Mahal din kita, Christine. Hindi ako nagsisising nangyari ang bagay na ito. Lalo na dahil ito ang naging daan para makilala kita. Ang babaeng gusto ko makasama habang buhay. Samantala, siguraduhin mo ang kaligtasan ni Christine kapag nasa loob na tayo, Ricardo. Sambit ni Valor. Tumango naman ang kanyang tauhan. Ayos ka lang ba, mahal? Baling ni Valor kay Christine na nakatingala sa malaki nilang mansyon. Sa inyo talaga to? Ilan ba kayo nakatira at ba't ang laki naman ata? 2 lang kami ni Dad dyan pero marami kaming tauhan. May kanya-kanya silang kwarto sa loob ng mansyon kaya malaki siya. Minsan, dyan namin pinapatulog ang mga kasosyo namin sa negosyo dahil marami naman kaming kwarto. Kapag kinasal na tayo, paniguradong dyan ka titira kung gusto mo. Bulong pabalik ni Valor at hinigpitan ang pagkakahawak sa kamay ni Christine. May naalala ka na? Kabadong saad ng dalaga. Baka sa mukha nito ang pagkatuwa. Oo, naalala ko ang buhay ko hanggang sa maging 28 ako. Pero hindi ko maalala ang buhay ko pagkatapos nun. Huwag kang mag-alala. Bago tayo maikasal, kumpleto na ulit ang alaala ko. Kahapon lang tayo naging opisyal, tas kasal na agad ang iniisip mo? Ang advance Hindi naman kita inaya maging nobya ko. At mas lalong hindi ko sinabing mahal kita para lang maging panandalian na meron tayong dalawa. Gusto ko lang sabihin sa'yo, nang magkaintindihan tayo na gusto kitang pakasalan, mahal. Kapag naibalik na sa akin ang trono, aayain na kita ng kasal. Hindi rin naman ako tatanggap ng sagot na hindi. Kasi paniguradong iiyak ako kapag iniwan mo ako, gusto mo ba yon? Dahil doon, napahalakhak ang dalaga. Sir Valor, sa tingin ko kailangan na nating pumasok. Mamaya na ho kayo maglambingan ni Ma'am Christine dyan kapag nakuha na ho natin ang mafia empire nyo. Singit ni Ricardo sa magkasintahan. Mabilis namang sininghalan ni Valor si Ricardo na hindi natinag. Sanay na sa pagiging OA ni Valor kapag kasama si Christine. Bigyan mo ng nobya si Ricardo para hindi maging ganyan kaseryoso. Saad ni Christine kay Valor at pinarinig pa ito kay Ricardo. Kapag ako nainis sa kanya, ilalagay ko siya sa ibang bansa. Sara siya para nasa gitna siya ng labanan sa pagitan ng mga mafia doon. Nilingon ni Ricardo ang magkasintahang nagbubulungan at napailing na lang. Pero sa loob-loob ni Ricardo, natutuwa siya. Sa wakas kasi, nakita ni Ricardo nang umiti ng matamis si Valor na hindi nito ginagawa noon pa man. Ricardo, utusan mo ang mga tauhan na patumbahin ng mga lalaki nasa paligid. Patayin ang mga gustong manlaban at talian ang mga gustong sumuko. Masusunod, boss. Sagot ni Ricardo at ginawa ang utos ni Valor. Hindi nagtagal, nagsilabasan ang mga tauhan ni Valor at sabay-sabay na sumugod sa mansyon. Sila Valor naman ay naglakad papasok. Kalmado at handa sa laban na magaganap.
Habang papasok ay nakita ni Christine kung ano ang mundong kinalalagyan ni Valor. Sa bawat mga tauhan na nag-aaway at nagpapatayan, ay alam na agad ni Christine na magiging magulo ang buhay niya kasama si Valor. Pero handa si Christine na harapin ang mga yon dahil hindi siya nag-iisa. Sa pagkakataong ito, alam niyang kasama niya si Valor at kahit nasa ng binata, naroon din siya. Ayos ka lang ba, mahal? Muling tanong ni Valor kay Christine. Ngumiti si Christine at hinigpitan ang hawak sa kamay ni Valor. Huwag kang mag-alala, ayos lang ako. Hindi mo kailangan matakot na aatras ako dahil lang sa buhay na meron ka. Dahil tulad mo na iniisip na agad ang kasal nung inaya mo ako maging nobya mo, naisip ko na rin na mangyayari ang bagay na ito na sinagot kita. Alam ko na magiging ganito ang lahat at handa akong harapin ang lahat ng ito kasama ka. Ikaw lang gusto ko, Valor. Kinikilig naman ako, mahal. Ang ganda-ganda na nga ng mahal ko, tas ang galing pang magsalita. Paro na ako na to. Tumawa naman ang dalaga at hinampas sa balikat si Valor. Akmang magsasalita si Christine nang makarinig sila ng sigaw. Impostor! Hulihin ang impostor na yan. Ang kapal na mukha mong gayahin ang pagmumukha ko? Sigaw ni Jess habang turo-turo si Valor. Nabura ang ngiti sa labi ni Christine habang nakatingin sa dati niyang nobyo. Gago rin talaga ang isang yan. Akalain mo't nagbukang tao? Bulong ni Christine. Kumalma ka, mahal. Ako nang bahala sa lahat. Sisiguraduhin ko na magbabayad siya sa ginawa niyang panluloko sa'yo. Naiintindihan mo ba? Sige. Basta wag mong papatayin agad, ha. Sa lahat ng ginawa niya sa akin nun, kulang ang pagkamatay ng madalian. Tura ni Christine sa seryosong boses. Masusunod. Mahal ko. Sagot naman ni Valor. Hulihin niyo ang lalaking yan. Galit na sigaw ni Jess habang duro-duro si Valor. Gusto mo pa rin ipagpatuloy ang larong to? Hindi mo ba kilala kung sinong kinakalaban mo, Jess? Nakangising tanong ni Valor kay Jess na pinapalibutan ng mga tauhan nito. Napunta ang tingin ni Valor sa katabi ni Jess na si Christ. Hindi ko akalaing darating ang panahon na tatraydorin mo kami ng mga taong nagpakain sa iyo, Christ. At talagang pinaghandaan mo ang balak mong to? Pagmamay-ari na namin ngayon ang organisasyon Valor. Kahit ang ama mo walang laban sa amin. Hindi mo ba alam na sa mga oras na to, ginigilitan na ng liig ang iyong ama? At paano ka nakakasiguro na gano'n ang mangyayari? Hindi mo pa rin ba kilala ang pamilya Torres, Christ? Nanilbihan ka sa amin simula binata ka pa. Alam mo ang likot ng bituka namin mag-ama. Alam mong hindi mo kami madadala sa ganitong bagay. Akala mo siguro, makukuha mo na ang organisasyon dahil lang sinubukan mo akong patayin. Dahil lang may hinanda kang kamukha ko na pwedeng pumalit sa trono ko sa loob ng organisasyon. Pero nagkakamali ka. Yan ang bagay na habang buhay mong pagsisisihan. Habang naglalakad si Valor, ay siyang isa-isang pagkatumba ng mga tauhan na nakapalibot kay Christ at Jess. Papa, ano to? Ang sabi mo, patay na ang lalaking yan. Ang sabi mo, malaya nating makukuha ang yaman nila. Sigaw ni Jess na tarantang napapalingon sa mga bangkay sa paligid nila. Manahimik ka, Jess. Hindi kita pinalaking duwag, labanan mo siya. Sigaw ni Christ at tinulak si Jess paharap kay Valor. Namutla naman si Jess nang mapaharap siya kay Valor. Christine, tulungan mo ako. Hindi ako masamang tao, alam mo yun. Mahal kita, Christine. Mahal na mahal kita. Sigaw ni Jess. Ang suot na maskara ay tuluyan ng nalaglag sa mukha nito. Talaga ba? Aminin mo nga muna sa akin. May kahalikan ka nun habang tayo pa, di ba? Sa sagot mo nakasalalay ang buhay mo, Jess. Oo. Pero panandalian lang yung Christine. Gusto ko lang ang init ng katawan natin niya sa akin pero ikaw mahal ko. Ikaw lang at wala nang iba. Mahal? Sinungaling ka. Sinungaling. Kala mo maniniwala pa ako sa'yo? Sa lahat ng ginawa mo sa akin? Lumapit naman si Christine kay Valor. Hinawakan niya ito sa kamay. Mahal. Tawag ni Christine kay Valor. Anong? Christine! Sigaw ni Jess na nanlalaki ang mga mata sa galit at gulat.
Malandi ka hayop ka, Christine. Huwag mo akong gaganituhin. Bakit mo ako ginago? Ano yun, mahal ko? Sagot naman ni Valor sa dalaga. Siguraduhin mong iiyak siya ng dugo. Naintindihan mo ba, mahal ko? Nakangiting tanong ni Christine. Masusunod, kung yan ang gusto mo. Pumuno sa kasulok-sulukan ng buong mansyon ng pagmamakaawa ni Jess, habang pinutol ni Valor isa-isa ang daliri nito. Habang umiiyak naman sa galit si Christ, at nakatitig sa anak na bugbog sarado. Makalipas ang 1 taon, kailan na ba ako magkakaapo? Ba't naman ang hina mo, Valor? Maktol ng ama ni Valor na si Don Valdosta. Nakasimangot ito habang nakaupo sa isang wheelchair. Dad, wag mo nga ako madaliin. Kakakasal pa lang namin ng mahal ko. Paano kapag iniwanan ako nin kasi pinipilit mo? Maktol pabalik ni Valor, kaya natawa naman si Christine sa isang tabi. Hindi akalain ni Christine na magiging asawa niya si Valor. Pero noong natapos ng pagpapahirap nila kay Christ at Jess, binalak na rin nilang magpakasal at pinaunlakan naman ni Christine ang pag-aalok sa kanya ni Valor. Hindi mahina ka talaga, anak. Alam mo ba na nabuntis ko agad ang mamo pagkatapos ng kasal naming dalawa? Ikaw nga naging bunga nun. Papa? Pagsabihan mo nga itong si Valor, Christine. Huwag mong hahayaang palagi siyang nasa malayo. Aba, kulang na lang isipin ko na mas mahal ni Valor ang trabaho niya kaysa sayo. Para patigilin sa pagsasalita, lumapit si Christine dito at inabot ang kamay ng kanyang biyanan. Kalaunan, inilagay ni Christine ang palad ni Don Valdosta sa manipis niyang tiyan. Hindi pa masyadong klaro, Papa. Pero sigurado akong masaya ang apo niyo dahil hawak mo siya ngayon. Natigilan si Don Valdosta sa sinabi ni Christine. Nangislap ang mga mata nito dahil sa luha habang nakatingala kay Christine. Buntis ako, Papa. Hindi lang namin sinabi ni Valor dahil bala kasi naming maghanda ng isang kasiyahan para i-anunsyo sa lahat. Ayaw ko lang talagang pagalitan mo itong anak mo at mahal na mahal ko to. Sige ka, Papa, magagalit ako. Naramdaman ni Christine ang pagyakap ni Valor mula sa likod at paghalik ni Valor sa gilid ng kanyang ulo. May apo ka na, Dad. Hindi mo na ako kailangan pagalitan palagi. Sa kailan ko ba iniwan ang asawa ko? Kung nasan siya, nandun din dapat ako. Yun ang motto namin sa buhay. Nakakatuwa naman. Isang bata na naman ang tatakbo rito sa mansyon. Ngumiti naman si Valor kay Christine. Salamat, mahal ha, sa napakagandang regalo sa buhay ko. Ikaw at ang anak natin. Agad namang sinilip ni Christine si Valor at nakita niya ang pagkatamis-tamis nitong ngiti. Mahal na mahal din kita. Salamat dahil tinupad mo ang pangako mo sa akin na hindi ako mag-iisang muli, na hindi na ako maghihintay pang muli. At sa gabing yun, nagpahanda si Don Valdosta ng kainan at sayawan. Doon din inanunsyo ni Valor at Christine ang tungkol sa kanilang pagbubuntis, na siyang masayang tinanggap ng kanilang tauhan. The end. Dearest friends and avid listeners, don't forget to like our videos and subscribe to our channel for more wonderful stories. Mula sa aming main channel, Randall Tagalog Love Stories, lubos po naming pinasasalamatan ang inyong suporta at pagtangkilik sa aming mga likang istorya. Ingat po kayong lahat and have a good day everyone. Paalam!